Absolutely. I encourage you to bring it before the Ethics Committee here. At tatlo lahat, dalawang tagpo 48 at saka isang 96 million pa. Mga media, pinagmumura. Guma, minalas naman dito. Magandang araw mga kabisdak, pa-like, pa-share muna at pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Malas ang dating ni Tambaloslos para kay Richard Gomez. Grabe, no? Simula nung medyo dumidikit itong si Richard Gomez, hindi lang medyo. Dumidikit sa Marcos admin, bumoto kay Tambaloslos sa pagka-Speaker of the House. Minalas na ho siya eh. O heto, nakaladkad na naman sa issue. Pambihira, no? Pero grabe rin naman. Talagang binugbog rin naman kasi si Guma sa mainstream media. Kaya siguro hindi na rin napipigilan ni Guma ang kanyang damdamin. Pero iba yung ginawa niya, oh. Guma, pinagmumura ang mga media at tinawag pa niyang mga ungas at gastos pamor. Ito ay may kaugnayan sa flood control projects dyan sa kanyang distrito. Sinungag po ng mayor itong si Guma tungkol po dito sa substandards na flood control. Ang dami talagang sumabit sa flood control. Animal, no? Dahil sa kapalpakan ng gobyernong Marcos, damay-damay na ho. Aba, pumalag po yung National Union for Journalists of the Philippines at ini-encourage naman ni Puno itong mga media na sampahan ng ethics complaint itong si Guma sa House of Crocodile. House of Representatives. Nako, mag-ingat ka Guma, baka magaya ka kay TVC. Magaling pa naman yan, mga kongresista. Expert sila sa pagtanggal ng mga hindi nila kaalyado at mga kaaway. Pero ewan ko kasi kamag-anak rin naman ni Guma si di ba, si Tambaloslos. Gomez rin pala yan si Tambaloslos. Titingnan natin kung hanggang saan ang mangyayari dito kay Guma kasi nagiging pulutan na po siya ngayon ng mainstream media dahil nga pinagmumura ni Guma. Ito. Bago po nagkaroon ng issue si Guma dito po sa mayor, sa ang mayor ho ito, nasakop ng kanyang distrito, nauna na po nagkaroon ng issue si Magalong at Guma. Dahil nga binira rin ni Guma sa kanyang post itong si Magalong at alam natin si Magalong din ang pinatamaan. Kasi si Magalong ang mayor na maingay talaga patungkol po sa flood control projects under Marcos admin. Sana Magalong, huwag kang kumampi dito kay Bangag kasi duda rin ako kay Magalong, hindi na ganun ako kabilib noong simula nung nag-imbestiga pumunta si Bongbong doon sa Baguio. Alam niyo po ba, ang sinisisi din yun kung sino? Previous admin. Kaya mamayang hapon pag-usapan natin yan o mamayang gabi. Mamaya na natin yung paninisi ni Bongbong Marcos sa previous admin nang dahil doon pagpunta niya sa Baguio City. Sino nagbulong si Magalong? Ito, pakinggan po muna natin itong balitang ito. Magkaroon muna tayo ng baliktanaw sa nangyayari po kay Guma at Magalong. Pero nagkaayos na sila, nagyakapan na eh. Yeah, wala kaduda-duda naman. Akin talaga directed yung kwan na yan, yung allegation na yan ni Congress Chair. And how did you feel when you read that, sir? Ay, nasaktan kaagad ako dahil kaibigan ko siya. Honorary member ng klase namin. So, dapat sana tinawagan na lang niya ako. O kaya, kinonfront na lang niya ako. Unang-una, this is a very personal attack. Napansin mo yung mga wordings niya. The terminologies that he used, talagang very personal, nakakasakit talaga. And second is, sana punta siya sa Baguio para malaman niya kung talaga yung mga ina-allege niya tungkol sa syudad ng Baguio. But nonetheless, alam mo, sabi ko nga, probably there's a reason why he was compelled to say that. Baka merong nag-pressure sa kanya, merong napagsabihan siya, kaya sabi ko nga, intindi na lang natin. Anyway,
kahapon naman, nung nakita kami kahapon, he was with Lucy during a particular event sponsored by the European Union. This is about the circular economy. And he approached me, and I think it was a very kind gesture. So, nag-reciprocate lang naman ako. Yeah, I think you posted it on your Facebook account, if I'm not mistaken. Was there any talk, sir? Nagkaroon ho ba ng pasensya ka na? O ikaw naman kasi, nilalahat mo kami? What kind of talk happened? Well, meron siyang nag-whisper siya kasi. Nag-whisper siya sa akin na parang in-acknowledge niya yung presence ko para mista. Tapos nakita ko naman yung mata niya. And I can feel naman yung sincerity. Kaya na lang, kinata ko na lang siya. Tapos hinag ko na lang siya para just to say na I acknowledge. And that ends that, sir? Yes. All right. Alam mo, siguro, sabi ko nga, Pinky, malamang he was compelled, he was pressured. So, mukhang wala silang pinag-uusapan pala dyan, yung pagyakapan nila ni Magalong at ni Richard Gomez. At pinost nga ho yan ni Magalong sa FB niya at pinost ko rin po. Anong caption ko sa FB doon? Basta, mahala po kayo mag-isip, parang ganun yung na bati-bati na, parang ganun. Pero wala pala silang usapan yun ni Guma. So, hindi sila nag-usap, kumbaga nagpakiramdaman lang. So, ang tawag dyan, respeto. So, yung binibitawang salita ni Magalong ay baka pinipressure daw, no? Itong si Guma. So, hindi pa rin natin mawawala yung issue na meron talagang faction ngayon ng Romualdez at Marcos, no? So, nagbanggaan na ngayon ang Marcos na mga Alipuris at Romualdez na Alipuris. So, pinipressure. So, ibig sabihin, itong si Guma, posibleng pinipressure ni Tambaloslos at takihin mo itong si Magalong kasi tinitira tayo. So, kaya nag-post si Guma, parang may nag-utos lang. So, ngayon si Magalong ngayon naman, ako si Magalong, hindi ko po yan totally na masasabing hindi dikit or dikit dito kay Bongbong, pero yung tingin ko dito kay Magalong, naglalaro din si Magalong. So, kumukumpas siya kasi yung binibira niya ngayon is House of Representatives. Si Tambaloslos talaga, itong tropa ni Tamba. So, ngayon parang naghahanap si Magalong ng mga kapitan, kumbaga proteksyon. Kasi binibira niya mga kongresista ngayon, hindi naman niya binibira yung mga senador eh. Basta nakapokus siya sa mga kongresista. So ngayon parang dumikit kay hindi ko sinasabi na talagang bata siya ni Marcos, pero dumikit siya ngayon kay Marcos. Yun yung nakikita ko na dapat may protection ako kasi mga kongresista. So, hindi pa rin natin mailalayo yung bangayan ng dalawang kampo ng Marcos at Romualdez. Nagtatablahan na sila sa baba, mga Alipuris ni Romualdez at Alipuris ni Marcos. So ngayon, hanggang saan ang bangayan na ito? Ang nakakatakot lamang nito, pagkatapos nila magbangayan, magsiraan sa isa't isa, kung ang ending nito, Duterte pa rin ang sisisihin. Animal na talaga. Walang kwentang mga trapo talaga sa bansang ito. Ito, pag-usapan natin itong nangyayari kay Guma ngayon na pinagmumura niya ang mga media sa social media. Nag-post po siya at ngayon ay mukhang mahahantong sa ethics complaint dahil itong mga media nagsumbong sa Kongreso kay Puno. Ito ba yung si Dong Puno? Dong Puno ba to? Animal talaga nung bata pa ako, Puno na to. Ngayon, matanda na ako, kalbo ng Puno ito. Ayan, in-encourage niya kasi yung mga media daw kayo ng ethics complaint. Ito yung may kaugnayan sa isang mayor na nagrereklamo doon sa flood control sa kanilang lugar, no? Ito, pakinggan muna natin itong birada ng naturang mayor. Flood control pa rin ito. Mayor, magpo-focus po ako dito sa flood control project na ipinakita po natin sa video. Yan pong flood control project na yan, kailan nga po uli yan ginawa? Ang implementation nito ng project is last February 2025. Pero nagkaroon sila ng groundbreaking dyan last March 27, I think. Tapos, hanggang ngayon, actually, hindi pa natapos yan.
Supposedly by tingin ko by October, parang yun ang date na matatapos ang project. Hindi pa na turnover, hindi pa natapos yan, pero yun nga, ang ano naman natin dito, gusto malaman kung tama yung mga ginagawa based doon sa POW. And base po doon sa impormasyon na nakuha ninyo, Mayor, October pa siya matatapos, mga ilang percent na po na natatapos yung ginagawa, yung completion? Sa tingin ko po, nasa mga 60% sila or more than 60% I think. Kasi dalawang project yan. Yung dalawa yan, magkatabi, na tig 448 million. Ang project na yan, yung isa dito, yung nauna, yun ang nasisira. Tig 448 million? Nasira nung dumaan yung baha nga doon nung nakaraang Lunes, August 25. And nakausap po ba ninyo, Mayor, yung district engineer, taga DPWH? Ano po yung ibinigay nilang paliwanag? Bakit po nasa 60% pa lang pala yung completion nitong proyektong ito na nagkakahalaga ng 48 million pesos, sira agad? Ang nakausap natin ay isa sa mga engineer na nandun, pero hindi naman formal yung pag-uusap natin kasi parang umiiwas. Ang nakausap natin ay isang engineer na kontraktor. Nung tinatanong natin, parang magkaroon daw sila ng parang extension sa project for dahil sa weather conditions. Ngayon, ang gusto na natin malaman kung itutuloy man, ay dapat sana titingnan muna natin kasi bago ituloy, magkaroon muna ng inspection at investigasyon kung tama ba yung mga nagiging pag-construct nila base doon sa program of works na binigay nila. At saka yung materyales, Mayor, ano? Yes po, oo. Yung mga materials kasi nakikita naman natin, hindi naman siguro tayo magkaroon ng pagrereklamo kung nakita natin na medyo maayos. Pero sa nakita natin, siya nga mismo, yung engineer mismo, nung tinanong ko, ang size ng mga material, sabi mga head size, pero nakita namin parang kasing laki lang ng kamao ng bata at saka anong iba. Kaya hindi talaga tama. At saka ang liniit ng mga kabilang lalayo pa. Dapat sana imbestigahan muna bago ayusin para mailagay sa maayos, mailagay sa tama. Alam niyo na po ba, Mayor, kung sino ang kontraktor ng proyektong ito? Yes po, ang kontraktor po nito ay GB Enterprises. Ang kontraktor na usually mga project dito na nandito sa Matagog kasi dalawang flood control project ito. Tatlo lahat, dalawang tagpo 48 at saka isang 96 million pa. GB Enterprises po ang kontraktor. Local contractor po. Taga dito lang yan, kilala ko yan, taga Ormoc lang. Oo. Congressional Ano yan? 192 million. Inumin talaga. 192 million. 192 million ang halagang proyekto kasi tatlo pala yan. Kasi tatlo daw, di ba? Dalawang 42, isang 96. So 192 million yung halaga ng proyekto. Tama? Pambihira, oy. Ano na nangyayari sa mga buhaya ngayon? project po ba ito? Tama po ba yung report na yan? Kung ganun po, nakausap nyo na po ba si Congressman Richard Gomez? Yes, congressional project to. Katunayan nga, yung project na yan ay nagkaroon sila ng groundbreaking dyan noong March 26 I think, nag-groundbreaking sila dyan na sila lang, wala man lang, hindi man lang pinaalam dito sa municipal engineer at saka sa MPDO namin na magkakaroon ng groundbreaking ang proyekto na yan. Actually, nung ginawa ang groundbreaking na yan, ang nandun ay lahat ng mga politiko kasi campaign period din eh. Suot-suot pa nila yung ano nila. Kaya pagkaalam ko, project yan ng DPWH through the funding of the Office of Congressman Richard Gomez. Nakausap nyo na po ang DPWH about this since ito nga, nasira na nga po. O kung hindi, meron po ba kayong wish para to seek audience with Congressman Gomez? Yes po, actually po ay magpapadala po tayo ng sulat sa DPWH. Unang-una po sa DPWH po tayo magpadala ng sulat at pagpapadala tayo ng resolution na magre-request tayo ng parang
update sa lahat ng mga projects na nandito sa bayan natin sa Matagog from the Patay. office of DPWH from 2022 to 2025 para at least naman malaman natin at may assist din natin magiging responder po tayo doon sa panawagan ng ating presidente na maging katulong niya tayo para sa pagtingin kung ano mga ginagawa ng mga proyekto dito, kung ito ba ay naangkop, ito ba ay tama, at saka magkaroon din tayo ng ayuda para doon sa direksyon at yung mga priorities natin dito sa bayan ng Matagog. So ngayon, ito na tayo ngayon. Nabanggit na naman ng Mayor yung Marcos. So talagang away ito ng Marcos at Romualdez camp, no? Ito sabi niya, suporta daw niya sa Pangulong Marcos. O ito naman, si Tambalos kay Guma. So away pala pa rin ito ng Marcos at Romualdez. Para mabago na rin yung proseso nila kasi hindi pala alam ni Mayor kung merong mga pinapatayo ng mga projects, malalaman na lang, nag-groundbreaking na o andyan na. Pero, Mayor, so for now, suspended po muna yung dalawang projects na nabanggit ninyo? Hindi po? Wala. Actually, tinutuloy nila yung project. Tuloy. Patuloy pa rin ang ginawang project nila. Wala pa rin pumupunta sa atin para makipag-usap. Kahit pa man, nakita na nila na nagkaroon na ito ng issues ngayon. Pero even kahit isang from DPWH office wala pang pumunta sa atin. Pero ang ano nang naman layunin lang naman natin dito para hindi na maituloy kung sakaling may problema man kasi mahaba ang project na yan. At saka kung sana kung ma-check, ma-investigate, dapat mag-usap at matulungan namin kasi ang pagkaalam naman natin, itong congressman natin dito, napakalaki ng pondo para sa distrito natin. Naghanap talaga siya ng pondo para mailagay dito, kaya mas maganda na matulungan din natin siya sa implementasyon nito na mailagay sa maayos yung mga pinaghirapan niya mga pondo. Ayan na. Tumulong naman pala si Mayor Guma. Nagganap ka na ng pondo. Kaya ang problema, substandards nga. Yan na po ang medyo masakit ngayon na kinakaharap ni Guma. Tinamaan siya ng kamalasan. Ni Tambalos-los na punta sa kanya. Tama lang yan, Guma. Mag-Duterte ka na lang. Huwag ka na sumali dito kay Tambalos-los. Manindigan ka na lang ba sa prinsipyo? Ayan tuloy. Nabulilyaso. Ito yung buwelta ni Guma dito po sa naturang mayor. Pakinggan ho natin. Bumbuelta si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa isang alkalde matapos siyang iugnay sa palpak na flood control projects. Viral naman sa social media ang harapan ng isang mayor sa Zamboanga del Sur at ilang empleyado ng DPWH. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Tinawag na stupid mayor ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez si Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy matapos nitong batikusin ng congressman pagdating sa flood control projects. Sa isang text message sa Belinari News Channel, sinabi ni Congressman Gomez na kasinungalingan umano ang mga pahayag ni Mayor Tacoy. Sa isang Facebook Live noong August 26 kasi, binatikos ni Mayor Tacoy ang isang flood control project na iniuugnay kay Congressman Gomez. Sinabi ni Mayor Tacoy na limited ang suportang natatanggap nila mula sa kanilang congressman sa kabila ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Kaya raw ang flood control project na ito sa Barangay Riverside, mabilis na nasira matapos ang matinding pagbaha. Sa isang viral video naman, harapang kwenestyon ni Kumalaran May... Doon lang tayo kay Guma. No, kay Guma tayo. Pero hindi ko rin maintindihan yung mayor. Sasabihin niya na walang proyekto si Guma sa kanilang lugar. Ano tong flood control? Kaso nga lang palpak, mayor, no? Substandards. No? Ayan, no? Merong proyekto, Mayor. Huwag mong sabihin walang proyekto. Ang ano lang, palpak yung flood control. So, talagang sasabit at sasabit pa rin dito si Guma patungkol dito sa flood control. Kasi milyones yung halaga ng proyekto. Kung hindi ako nagkakamali, sinabi man niya na tatlo daw, 248 at isang 96. So, a total of 192 million pesos. Ganong kalaki yung proyekto sa flood control projects. Kaso nga, siyempre, magrereklamo talaga ang mayor. Bakit nagkaganito? May problema talaga sa mga kongresista.
pag-implement ng proyekto. Dapat sana, pag may proyekto sa naturang syudad, yung mga mayor, paalam naman ninyo sa mga mayor na may proyekto kayo at magagawa kayo ng proyekto. Baka wala rin permit, kagaya sa Maynila. O sa tindi ng kalakalan ng mga kongresista, no? Wala. Kinain din si Guma ng hindi magandang sistema under tambaluslos admin. Wala tayong magawa. Kung hindi ka sasabay, hindi ka sasayaw, tsak mapaglalagyan ka. Kaya naman, ito si Mayor, si Guma, si Kong, puro kasi mga politiko po nag-uusapan natin, mga buhaya kasi politiko sa gobyerno, under Marcos admin. At tingnan mo meron pong insidente ngayon na medyo mabigat na kinakaharap itong si Guma. Dahil kinukulit po siya ng mga mainstream media. Pinipilit na hingian ng sagot at gustong ma-interview. Alam nyo naman, yung mga media talaga, trending topic, sikat ka, i-interviewin ka. At siyempre para magkaroon po ng magandang content yung mga ungas na yan. Pero imbis na sagutin ni Guma, itong mga media, pinagmumura po niya. Ang masaklap, yung mga message ng mga bayarang media, ay pinost ni Guma lahat. Hindi ko nang ilalagay kasi baka makasuhan tayo ng data privacy dyan. Kasi kakasuhan daw si Guma ng data privacy. Ito. Sabi ni Guma, mahal din itong media spin na ginagawa nila against me. Look at the similarities of the different SOCMEDs and agencies asking questions. Alam na alam mong merong nagkukumpas. Alam na alam mong ginagastusan. Ayos gastos pa more, mga ungas. Gusto niya, basahin natin yung mga post. Ay, sige, bibigyan ko kayo ng bibigyan ko yun ng mga iilan. Iilang mga, wag na tayo magbanggit ng media. Kasi banggitin na lang natin, nandyan naman nakapost naman. Ito, good afternoon kong Richard. Mike Santillan po ulit from One News History Con. Weekdays 4 p.m. to 5 p.m. Kong Gomez, may we invite you to get your side regarding the reported damaged flood control projects in Matag, Oblite, which Mayor Tacoy has mentioned and linked to your name po. And other related topics interview will be 4:35 to 4:40 p.m. live via Zoom. Thank you, Kong Gomez. Hope to hear from you. Tapos, no response Tapos, ito na naman. Good afternoon, Kong. This is Jos Malimban, reporter for Billionario News Channel. Kong, we were writing a story on the recent statement of Mayor Bernie Tacoy. He's linking you to flood control projects that was easily destroyed due to heavy flooding. We want to air your side of the story as well. Sir, hope you can give a statement or a short phone call interview. Pare-pareho, di ba? Tama naman si Guma Pare-pareho, similarities of the different SOCMEDs. Pare-pareho ang tanong. No, ito. Tapos si Guma kasi, meron na rin siyang interview sa ibang radyo. Pinuruwadan sila ng link. So, ganda siguro sa susunod pag-usapan natin yung interview tungkol kay Guma doon sa link na sinasabi niya. Ito pa, TV5 Network. Puro TV5, no? Sabi ng TV5 Network, maglalambing po sana kami sa inyong oras to have you po to grace with us 12 to 10 p.m. sa One Balita Pilipinas with Cheryl Cusi mamayang tanghali Thursday for a short interview via Zoom. Our phone pats. Pag-usapan lang po para sa panig nyo about Leyte Mayor Links. Pare-pareho kasi, parang pareho sila ng script, no? Ito naman, good morning po kong Richard Gomez. This is Jacqueline po from DWIJ 82 AM. May we request for an interview with you via phone patch, Viber call
topic flood control issue. Ito naman, good afternoon Kong. This is Jos Malimban, reporter of Billionaire News Channel. Kong, we were writing a story on the recent statement of Bernie Tacoy. Ganun pa rin, pareho lang. Sir, good afternoon. This is Gabriel Lalo, Inquirer. Ay, lahat. Lahat ng mainstream media, ito naman. Kong Gomez, magtatanong lang po, pwede po ba kaming ma-interview Ponpats para sa one-on-one DCWB? Jamie. Pinaya ni Kong. Ang response ni Kong, imbis mag-reply si Kong Guma sa kanila, ito, pinost lahat ng kanilang mga chat at text kay Kong Guma ang ginawa. Ito. May attachment kasi yan, yun yung mga binabasa ko. Mahal din itong media spin. Ayan. Mga ungas daw kayo. Pero agad po pumalag ang National Union. Pakinggan po natin kung anong nila. Ito. Pumalma ang National Union of Journalists of the Philippines sa banat ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Sinusubukan kasing kunin ng ilang mamamahayag ang panig ng kongresista tungkol sa gumuhong flood control project sa Matag-Ob, Leyte. Sa halip na sumagot, tinawag ito ni Gomez na media spin at inakusahan ng mga reporter na mga bayaran umano. Pinost pa ni Gomez ang screenshots ng kanilang mga mensahe kasama ang mga pangalan at contact numbers nito. Ayon sa NUJP, posible itong paglabag sa Data Privacy Act. Giit din nila, mas pabor nga kay Gomez kung sasagutin nito ang issue. Kung ayaw niya, pwede naman daw sumagot ng simpleng no comment o wag na lang mag-reply. Ayan po yung nangyayari. Pumalag yung National Union Journalists of the Philippines. Paglabag sa Data Privacy Act. Kasi medyo nabugbog na kasi si Goma rin. Mas nauna kasi rin itong mayor na interview ng media. Kumbaga, dinamage na si Goma, sobra-sobra na. Pero siyempre, sa isip ni Goma, pambihira kayo i-interviewin nyo ako, tapos durog na yung side ko. Baka sana bago pumutok yung issue na yun, in-interview na nila si Guma. Kaso ang ini-airy talaga nila yung sa mayor. So mukhang nakitaan siguro ni Guma na hindi balanse. Pero mainit kasi talaga yung flood control ngayon, issue. So ang mga media, gusto talaga nilang magkakaroon ng napaka-trending na content. Kaya inayaan mo na si Guma madurog. Kamalas-malas Guma. Ito, sasampahan daw ng ethics complaint dyan sa Kongreso. Absolutely. I encourage you to bring it before the Ethics Committee here. Hindi naman pwede mga ganun. No, I mean, you are asked to explain something. You're a legislator. You explain. No? Kaya tayo naging legislator dahil tingin ng tao, marunong tayo magpaliwanag. Tapos yung ganyan na personal na napakalinaw na kailangan may paliwanag, hindi niya gagawin. And then if you compound the issue by insulting people, no, hindi maganda talaga yun. No, I think, the Ethics Committee should be brought into that. I'm very disappointed to hear these things, no? At malungkot na nangyayari yung mga ganyan. Legislators, congressmen, senators, we are elected into our positions by people that trust us, express their faith in what we say, express their faith in what we do and what we can do. So, our comportment and behavior in public is very important to reinforcing that faith and belief that they have in us. Hindi na pwede yung, wala akong pakialam sa mga nakatingin sa akin because as a public official, you are expected and held. You're expected to behave and held to a higher standard, no, than other people. So I think that dito sa House of Representatives, we need to do that. And being held to a higher standard does not just require magbarong Tagalog ka, no. I mean, dapat medyo maayos din yung pakikitungo mo sa lahat ng mga nakasapaligid mo. We have to be, for us men, we have to be gentlemen, and ladies, of course, need to be ladylike because people count on us. They look at us, and we want to be good role models. We don't want to be
examples of what their children should not become. No? So malungkot. I'm very sad that those things are happening. Nako, Bolilyaso. Guma, umalis ka na dyan sa kampo ni Tambaloslos. Nako, magkalitsi-litsi pa. Makakaharap pa ito sa ethics complaint. Good luck na lang sa inyo, Guma. Ito na yung sukli na pagsama mo kay Tambaloslos. Maganda lang sana yung neutral siya. Kumbaga yung prinsipyo niya ba, panindigan niya. Kahit walang pundo, Guma, oh, ito tayo ngayon, nagka-Bolilyaso ka. Mukhang nagabaan rin si Guma, no? Anyway, good luck sa'yo. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. God first.